Kumusta, mga kabingwit? Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na nasa pwesto ka, dala mo ang pinakasariwa at pinakamagandang pain pero ni isang kagat wala? Samantalang yung katabi mo halos maputol na ang PC sa sunod-sunod na hila gamit ang pain na kung amuyin mo, mapapaatras ka. Nakakainis, di ba? Sa video na ito, sasagutin natin ang isang napaka-kontrobersyal na tanong. Kailan nga ba mas magandang gumamit ng sirang pain kaysa sa sariwa? Manatili kayo dahil baka ito na ang sagot kung bakit matamlay ang huli ninyo kamakailan. Para sa inyo, sariwa pa rin ba ang hari o may magic din ang medyo luma na? I-comment nyo ang inyong panig sa ibaba bago pa man tayo magsimula. Lahat tayo, lalo na yung mga natuto sa mga mas nakakatanda, ay lumaki sa paniniwalang fresh is best. Laging sinasabi, dapat sariwa ang hipon, sariwa ang isda, sariwa ang bulate. Naging parang batas na ito sa mundo ng pangingisda. Kaya naman karamihan sa atin, kapag ang pain ay medyo nagbago na ng kulay o amoy, diretso na sa tapon. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon dahil ito ang nakasanayan. Pero, mga kasama, sa pangingisda, ang nakasanayan ay hindi palaging tama. Oras na para buksan ang isipan natin sa ibang strategiya na ginagamit ng mga veterano pero hindi nila madalas ipinagkakalat. Unang-una, pag-usapan natin ang siyensya sa likod ng amoy. Ang mga isda, lalo na yung mga hindi gaanong umaasa sa paningin, ay may sobrang talas na pang-amoy. Hindi sila naaakit sa amoy ng sariwa na gusto nating mga tao. Ang hinahanap nila ay ang amoy ng amino acids. Kapag ang isang pain tulad ng isda o hipon ay nagsisimulang masira o mag-decompose, naglalabas ito ng mas maraming amino acid sa tubig. Ito ay parang isang malakas na anunsyo sa mga isda na nagsasabing, "Uy, may pagkain dito." Kaya yung amoy na para sa atin ay mabaho. Para sa kanila ay isang imbitasyon para sa isang masarap na hapunan. Ngayon, dumako tayo sa target species. Hindi lahat ng isda ay pare-pareho ng gusto. Ang paggamit ng sirang pain ay pinaka-epektibo sa mga isdang scavenger or yung mga kumakain ng kahit ano na nasa ilalim. Isipin nanyo ang mga hito o catfish, mga karpa, at maging ang ilang uri ng eel o igat. Sila ay natural, na sanay maghanap ng mga patay o nabubulok na organismo sa ilalim ng tubig. Ang kanilang pang-amoy ay nakatono para tukuyin ang ganitong klase ng pagkain. Kung ang target ninyo ay mga isdang predator na umaasa sa paningin at mabilis na paggalaw tulad ng talakitok or barakuda, mas epektibo pa rin siyempre ang buhay o sariwang pine. Isaalang-alang din natin ang kondisyon ng tubig. Kailan ba pinakamalakas ang pang-amoy laban sa paningin? Siyempre, kapag malabo o murky ang tubig. Pagkatapos ng malakas na ulan, kapag ang ilog ay kulay tsokolate, halos walang silbi ang visual appeal ng pain mo. Dito na papasok ang kapangyarihan ng amoy. Ang malakas at matapang na aroma ng medyo sirang pain ay mas madaling kumalat at mas madaling mahanap ng isda sa malabong tubig. Isipin nyo ito na parang isang lighthouse sa gitna ng fog. Ito ang nagsisilbing gabay ng isda papunta sa tagamo. Huwag din nating kalimutan ang epekto ng temperatura ng tubig. Sa mas maiinit na tubig, mas mabilis ang proseso ng decomposition at mas mabilis ding kumalat ang amoy. Kung nangingisda kayo sa tanghaling tapat o sa panahon ng tag-init, ang paggamit ng medyo hinog na pain ay maaaring magbigay sa inyo ng advantage. Ang init ay tumutulong na palakasin at palawakin ang scent trail ng pain ninyo na umaabot sa mas malalayong isda. Sa kabilang banda, sa malamig na tubig, mas mabagal ang pagkalat ng amoy, kaya maaaring kailanganin ninyo
ng pain na may mas matapang na amoy para maging epektibo. Balikan natin sandali ang alamat ng fresh is best. Saan nga ba ito nagsimula? Nagsimula ito sa lohikal na pag-iisip na kung ano ang natural na kinakain ng isda, yun ang dapat mong gamitin. At sa maraming sitwasyon, tama naman ito. Ang isang buhay na hipon na gumagalaw ay siguradong kaakit-akit sa maraming isda. Pero ang kinalimutan sa lumang katuruan na ito ay ang katotohanang ang mga isda ay oportunista. Hindi sila mapili. Kung may madaling pagkain na umaamoy sa paligid, kahit hindi na ito gumagalaw, kakagatin nila ito. Ang alamat na ito ay totoo para sa ilang species, pero isang malaking hadlang kung ang target mo ay iba. Magbigay tayo ng isang malinaw na halimbawa. Isipin ninyo na nangingisda kayo ng hito sa gabi sa isang malaking ilog. Ang hito ay halos bulag. Umaasa ito sa kanyang mga bigote or barbels para maamoy at maramdaman ang pagkain. Ngayon, may dalawa kang pain. Isang sariwang hiwa ng isda at isang hiwa na medyo nabilad na sa araw at may matapang ng amoy. Alin sa tingin ninyo ang unang mahanap ng hito sa dilim at sa agos ng tubig? Siyempre, yung pangalawa. Ang sentril nito ay parang isang highway na direktang magtuturo sa hito kung nasaan ang iyong taga. Mahalagang linawin. Ano ba ang ibig sabihin ng sira o bulok sa kontekstong ito? Hindi natin sinasabi na gumamit kayo ng pain na inanod na, nilulumot o puno na ng uod. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng aged o pinatagal at rotten or bulok na talaga. Ang aged na pain ay yung nagsimula ng mag-breakdown ng proteins nito para maglabas ng amino acids. Medyo malambot na ito at may mas matapang na amoy, pero buo pa rin. Ang bulok na pain ay yung sobrang lambot na at halos hindi na makapit sa taga. Ang gusto natin ay yung nasa gitna lang. Paano nga ba magpatanda o mag-age ng pain sa tamang paraan? Napakasimple lang. Kung mayroon kayong sariwang hipon o isda, huwag nyo itong ilagay agad sa yelo. Hayaan nyo itong mabilad sa araw sa loob ng mga 30 minuto hanggang 1 oras bago ang inyong pangingisda. Ang init ay magsisimula ng proseso. Pwede nyo rin itong ilagay sa isang selyadong plastic bag at iwan sa labas ng cooler. Ang mahalaga ay kontrolado ang proseso. Huwag nyo itong pabayaan ng isang buong araw dahil baka hindi nyo na ito magamit. Aling mga pain ba ang mas gumaganda kapag medyo lumana? Nangunguna sa listahan ang mga pain na mataas sa protina at langis. Isipin ninyo ang mga hipon, pusit at matatabang isda tulad ng tamban o galunggong. Ang kanilang laman ay mabilis mag-decompose at maglabas ng napakalakas na amoy. Maging ang atay ng manok ay isang sikat na halimbawa. Kapag sariwa, maganda na ito. Pero kapag hinayaan mong medyo uminit, mas nagiging mabisa ito, lalo na para sa hito. Iwasan itong gawin sa mga pain tulad ng bulate, na mas epektibo kapag buhay at gumagalaw. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi dapat gumamit ng sirang pain. Ito ang kabilang panig ng ating usapan. Kung kayo ay nangingisda sa sobrang linaw na tubig, kung saan kitang-kita ng isda ang pain mula sa malayo, ang itsura at natural na paggalaw ay mas mahalaga kaysa sa amoy. Dito, ang isang buhay na hipon o isang makintab na hiwa ng sariwang isda ang mananalo. Tandaan, ang pangingisda ay tungkol sa pag-a-adjust sa sitwasyon. Ang paggamit ng sirang pain ay isang tool, hindi isang universal na solusyon. Bigyan natin ng isa pang sitwasyon para mas malinaw. Halimbawa, nasa isang maliit at malinaw na sapaka sa bundok at ang target mo ay tilapia or maliliit na isda. Kung maghuhulog ka ng mabahong pain, baka mas itaboy mo pa sila. Sa ganitong lugar, mas gusto nila ang mga natural na pagkain tulad ng lumot,
insekto, o maliliit na bulate. Ang paggamit ng malakas na amoy ay hindi natural sa environment na iyon at maaaring maging sinyalis ng panganib para sa kanila. Laging i-match ang pain sa lugar at sa isda. Ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang mahalagang katangian ng isang magaling na mangingisda, ang pagiging mapagmasid. Huwag kayong matakot mag-eksperimento. Sa susunod na biyahe ninyo, subukan ninyong gumamit ng dalawang pamingwit. Sa isa, maglagay kayo ng sariwang pain. Sa kabila, yung medyo luma na. Tingnan ninyo kung alin ang mas maraming kagat. Ang sarili ninyong karanasan sa mismong pwesto ninyo ang pinakamahusay na guro. Itala ninyo sa isip kung ano ang gumana, sa anong panahon, at sa anong kondisyon ng tubig. Pag-usapan pa natin ang scent trails o ang amoy na iniiwan ng pain sa tubig. Ang sariwang pain ay naglalabas ng amoy, pero ito ay banayad at hindi gaanong kumakalat. Ang aged na pain, dahil sa mas matinding concentration ng amino acids at oils, ay lumilikha ng isang mas malawak at mas persistent na scent trail. Para itong isang invisible na highway na sinusundan ng isda. Kahit na ang isda ay nasa malayo pa, basta tama ang direksyon ng agos, abutin siya ng amoy at susundan niya ito hanggang sa mahanap ang pinagmulan na siyang pain ninyo. Isipin nyo rin ang kompetisyon. Sa ilalim ng tubig, napakaraming natural na pagkain. May maliliit na isda, hipon, insekto, at halaman. Paano mo gagawing mas kaakit-akit ang pain mo kaysa sa lahat ng ito? Kailangan mong mag-alok ng isang bagay na extra. Ang extra na yon ay ang pinatinding amoy. Ang isang malakas na signal ng pagkain ay nagsasabi sa isda na ito ay isang madali at sulit na meal. Sa halip na maghabol sila ng maliliit na isda, mas pipiliin nilang puntahan ang iyong pain dahil mas madali itong makuha. Ulitin natin ang isang karaniwang pagkakamali para maiwasan ninyo ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paggamit ng pain na rotten na talaga, hindi lang aged. Ano ang senyalis nito? Kapag ang pain ay sobrang lambot na at natutunaw na, kapag ang kulay ay itim or berde na, at kapag ang amoy ay sobrang asim na parang suka, iwasan na ninyo yan. Maaari itong maglaman ng bakterya na nakakasama o nakakataboy sa isda. Ang gusto natin ay amoy ng nagsisimulang decomposition, hindi amoy ng basura. Mahalaga ring maintindihan ang papel ng langis at taba sa pain. Ang mga isda tulad ng tamban, tuna, or mackerel ay natural na mamantika. Kapag nagsimula silang mag-decompose, ang langis na ito ay kumakalat sa ibabaw ng tubig, dala-dala ang amoy. Ito ay isang visual at olfactory signal para sa mga predator. Kaya kung gagamit kayo ng hiwa ng isda bilang pain, piliin yung mga parte na may taba at balat. Ang mga ito ay mas epektibo sa pagpapakalat ng amoy kapag medyo luma na. Siyempre, may praktikal na problema. Ang baho. Paano mo ihahanda at itatago ang aged na pain nang hindi bumabaho ang buong gamit mo, kotse, o bahay? Ang sikreto ay nasa tamang lalagyan. Gumamit ng mga garapon na may takip na goma o mga high quality na selyadong plastic container. Ihiwalay nyo ito sa inyong mga sariwang pain at iba pang gamit. Pagkatapos humawak ng pain, maghugas agad ng kamay o gumamit ng fishing soap para matanggal ang amoy. Ang kaunting pag-iingat ay malaking tulong para hindi kayo pagbawalan ng misis nyo na mamingwit ulit. Isa pang alamat na kailangan nating buwagin. Basta mabaho, maganda. Hindi ito totoo. Hindi lahat ng baho ay pare-pareho. May tamang klase ng baho. Ang amoy ng amino acids mula sa nagde-decompose na protina ay iba sa amoy ng bulok na panis.
Ang isda ay kayang tukuyin ang pagkakaiba. Ang kailangan nila ay amoy na nagsasabing pagkain, hindi amoy na nagsasabing lason o sira na. Kaya't huwag basta-basta magtitiwala sa kahit anong mabahong bagay. Ang kontroladong aging process ang susi. Mayroon ding psychological factor dito para sa ating mga mangingisda. Bilang tao, natural na ayaw natin sa mabahong amoy at sa itsura ng sirang pagkain. Kaya't mayroon tayong natural na pag-iwas o sa paggamit ng ganitong klasing pain. Kailangan nating lampasan ang sarili nating pandidiri at mag-isip na parang isda. Tandaan, ang mundo sa ilalim ng tubig ay may ibang mga patakaran. Kung gusto nating maging matagumpay, kailangan nating intindihin at gamitin ang mga patakarang iyon. Kahit pa ito ay kontra sa ating nakasanayan. Para magtapos ang ating pangunahing bahagi, magkwento ako ng isang maikling karanasan. Minsan, sa isang fishing competition, halos wala kaming mahuli sa loob ng 5 oras. Sariwa lahat ng pain namin. Sa desperasyon, kinuha ko yung mga hipon na natira mula sa nakaraang araw na medyo maitim na ang ulo at malakas na ang amoy. Sa loob ng sumunod na 1 oras, nakatatlong malalaking hila kami na siyang nagpanalo sa amin. Iyon ang araw na natutunan ko na minsan, ang sagot sa problema ay nasa bagay na malapit mo nang itapon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng medyo luma. Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang pinakamalaking aral ay ito. Walang isang sagot na tama para sa lahat. Ang paniniwalang fresh is always best ay isang alamat na kailangan ng iwasto. Ang pagiging epektibo ng pain, sariwa man o medyo luma, ay nakadepende sa target mong isda, sa kondisyon ng tubig, sa temperatura, at sa iyong stratehiya. Ang aha moment dito ay ang pagkaunawa na ang sirang pain kapag ginawa sa tamang paraan ay hindi basura. Ito ay isang sandata. Ito ay isang pain na nakaturbocharge ng amoy na siyang magnet para sa ilang uri ng isda. Ang kaalamang ito ay maaaring tuluyang magbago ng iyong paghahanda sa pangingisda. Sa halip na itapon ang natirang pain, iisipin mo na ngayon, pwede pa ito para bukas. Maraming salamat sa panonood, mga kabingwit. Kung may natutunan kayo, sana ay suportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa video na ito. At para sa ating huling tanong, na siguradong magbubukas ng maraming kwento, ano ang pinaka-weird or pinakamabahong pain na nagamit ninyo na nakahuli ng malaking isda? Ibahagi nyo ang inyong mga alamat sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli!